Singit ko nga pala mga kalapatid sa mga naghahanap ng pure wild honey. So nakakuha tayo. Ang problema nga lang ay bulk sale sila magbenta. Nakakuha tayo ng pure wild honey sa Abra. And pwedeng ilagay sa mga kalapatids, kung mag-aabil kayo, pwedeng ilagay sa ganito. Pwede din ganito mga kalapatids. Marap Castillo. Bale 1/4 siya. Sa inyo ang shipping. Bale magiging siya, tatlo? Apat na round post yung gin. Yung parang ganito. Mas maliit kasi ito mga kalapatids, hindi ito Bale kung susukatin to, ito yung mas maliit na 4x4. Bale magiging siya, bilog na gin round post. Nagkaka-pressure siya mga kalapatids. Ayan yung mga pure wild honey. So tinanong ko kung bakit ganito ang kulay. Ito daw ay yung bagong kuha ng mga bees. Ito yung pinakabago nilang nilalagay sa sa honeycomb. So ito ay medyo yung mga mas nauna, yung mga ganitong kulay. Nagkaka-pressure siya mga kalapatids. Kailangan binubuksan araw-araw kaya bumubula. Ayan at hindi natin galawin, bumubula talaga yung mga pure wild honey. Ayan, so 350 yung 2x2 na yung round post na gin. 350 sa inyo ang shipping. So ayan mga kalapatids, available na pasobra yung nakuha natin. Bulk sale kasi sila magbenta mga kalapatids, kasi pumupunta sila sa bundok ang 3 to 4 days bago sila makababa. And hindi sila nagbebenta ng tingi-tingi mga kalapatids. So naiintindihan naman natin. At kumuha na tayo ng marami kaya mahirap na maghanap ng wild honey, pure wild honey. So sa mga gustong mag-avail mga kalapatids, 1/4 yan ito. Sa inyo yung shipping. Tapos 350 yung bilog. Pwede naman nating ilipat sa ganitong container, ganitong lagayan para hindi siya mabasag. Pero kung sakali, ibabalutin naman natin to ng bubble wrap. So i-secure natin at talagang safe yung gagawin natin sa pag-package at sa pagpapadala. So kapag ganito mga kalapatid, super safe na siya kasi plastic ito. Ganito kasi possible na mabasag. Possible lang naman maliit na porsyento. Ibabalot naman yan ng bubble wrap, tapos dyaryo, tapos lalagyan ng tape. So ayan. Sa mga gustong mag-avail mga kalapatids sa pure wild honey. Marahil na curious kayo mga kalapatids kung bakit pagkaiba sila ng kulay. Ito daw ay yung mas late na nakuha ng mga honeybees. Ito yung bago na nilalagay sa honeycomb. Ito yung mas nauna mga kalapatids na naimbak sa honeycomb. At magkaiba sila ng lasa. Same sweetness, mas darker tasting siya. Itong ganitong kulay, mas light tasting ito mga kalapatids. Same sweetness, pero magkaiba sila ng lasa. Ayan mga kalapatids. So ito ay ireregalo ko na. So ito na lang yung mga available. Ayan. So yan mga kalapatids, isang magandang umaga po sa ating lahat. So pasensya na mga kalapatids at ngayon lang nakapag-upload, ngayon lang nakapag-video. So may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan na dumadaan sa buhay natin. At sa awa ng Diyos ay nakatawid naman kami kahit papano. So maraming salamat mga kalapatids sa mga tumulong sa amin, kung nanonood man kayo at sa mga subscribers natin na solid na sumusuporta na kamusta kung bakit wala na tayong upload, wala ganong upload. So maraming salamat sa inyo mga kalapatids, maraming salamat sa pagkamusta. So awa ng Diyos at buhay pa naman mga kalapatids. Medyo na busy nga lang at na-overwhelm kami sa pagdating ng baby namin. Nagka-problema pero nakalagpas naman na kami. So isa sa mga bagay ay nagka-hitras yung baby namin at sensitive siya sa malikabok. At
yon yung ano, yung advice ng doktor namin, iwas muna sa mga malilikabok na bagay kasi nagkaka-rashes siya. And dapat frequent na laban yung mga gamit doon sa kwarto. Nagpalit din kami ng sabon, papalit-palit din siya ng lotion ng bata, and liquid soap yung ano namin, trinay namin. So okay naman siya, and umiwas ako dito sa mga alikabok talaga na bagay. So may nag-alok sa atin ng Taiwan nung summer na 15 piraso, konti lang talaga ang ano sa summer. So hindi ko na nakuha mga kalabatis dahil busy, tapos inisip ko rin baka hindi naman maiiwasan yung ano, yung mga Taiwan ay magkakasakit, alam niyo na, yung mga respiratory problems, at ayaw kong hawak muna ng mga ganong bagay tapos pumapasok ako doon sa kwarto at naano ko yung bata. So, iniwasan ko muna, pasensya na mga kalapatid sa atin, hindi muna tayo kumuha ng Taiwan. At na super busy din tayo mga kalapatids, hindi ko na nasikaso. Sa winter na lang siguro mga kalapatids, at medyo okay naman na yung bata. And yun, maraming salamat mga kalapatids sa mga nangamusta, mga solid subscribers natin. Maraming salamat. And ito din yung isang concern ko, kasi napangakuan ko si Master Jericho ng dalawang inakay. So ito pa lang yung ano natin. Ito hindi ko na nasikaso, yung last lap na blue bar na cup ay isa lang yung inakay. Ayan siya. Ayan yung nasa gitna mga kalapatids, yung pinapakita ko sa inyo na tinespare natin. Ito naman yung second pair natin. Ito yung TPA na nagre-reflect sa blue light. Last lap din ito mga kalapatids. Ito maganda na kasi nagbigay siya ng dalawa na super healthy mga kalapatids. Medyo territorial kasi itong kak na to, palabasin natin. Actually tumutuka na itong mga ibon na to. Tumutuka na sila ng matuka. Ayan, tignan nyo kung gaano sila kaganda mga kalapatids. Miski hindi natin hipuin, ay kitang kita sa postura na maganda yung kondisyon nila. Yung balahibo malinis, smooth tignan, and sa tayuan nila, sa postura ng katawan ay bulto yung mga katawan nila kahit hindi na natin hawakan. So ito yung third pair naman natin, nag-produce din siya ng isa, yung possible last lap din. Dito na lang siguro ako kukuha ng para kay Master Jericho. At naglimlim na ulit siya. Yan, hindi ko na naiilawan mga kalapatids yung mga itlog ng mga ibon. Hindi natin matrace kung ilan ang fertile kay malikabok mga kalapatids, lalo sa mga ganitong naglilimlim. Hindi sila makapag mga kalapatids, dyan lang sila malikabok kapag ganyan. Tapos yung ipot, ilagyan ko na ng ganito para safe. Yan, hindi maano ng pusa. At yun mga kalapatids, at yun lang muna yung update natin. Si Master na nag-i-inquire dito sa Velvet ay unang unang paitlog. So antayin mo na lang Master kung magpipisa na to, kasi meron akong dito, sitter sana. Ito yung sitter ko sana, yung nag-anak ng pula na walang singsing. Kung maaalala nyo mga kalapatids, yung vlog natin nakarang winter pa yata yan mga kalapatids, or summer last year, sila yung nag-produce ng pula na no ring. And maganda-ganda yung performance ng pula natin. So isitter ko sana dito sa itlog nila, pero testing ko na lang since nakahabol tayo ng mga kalapatids. Habol tayo ng panlaban sa winter. Ayan yung Master, start pa lang maglimlim. Ito naman yung sitter sana natin kay Master Jericho naman. Ito na lang yung mapupunta sa kanya. Babae yan Master. Ayan,
mukha siyang cock. Ito yung nilaban ko na ano, magandang blue bar. Yan, ayun naman yung pares niya, cock. Mukha siyang cock pero hen siya. Ayun yung anak niya nasa likod. Tig isa lang inakay. So ikaw master, mamili ka na lang, pero medyo malilit to kasi inakay pa to. Ito, malapit na tong magpisa. Ayan. So ito naman ay mag-iitlog pa lang. So ang pili ko dito, maganda sana kung sabay-sabay para tag-isa. Pili ko dito, ito na lang. Ayan, malapit na magpisa para makahabol naman tayo sa ano. Maganda master, ilipad mo muna. Ilipad mo muna. Test pair kasi ito eh. So pumarte itong ibon na to, tapos ayun, possible na laslap din. So test pair lang, test pair. So ayun, at hanggang dito na lang muna guys.